Mga kababayan, narito po muna ang latest natin at ang update natin dito kay Bagyong Salome ngayong madaling araw. Latest na isang tropical waters o sa karagatan ng Basco, Batanes. So malapit na po ito sa ating landmass. Taglay nito ang lakas ng kilometers per hour. Malakas yung kanyang pagbugso ngayon dahil nga po malapit na po ito sa kalupaan. So ang tendency niya, mas tumaas ho yung gustiness. At ang kanyang movement ay patimog, timog, kanluran at ang proximity na po ito ng Batanes area at ang atin nakikita nga po either maglandfall o kaya naman ay lumapit o magkaroon ng close approach ang sentro nito doon sa Batanes province. So sa latest track nga po na ipinalabas po natin, so ang possible po na maging daan nito, either dumaan siya directly yung kanyang mata dito sa Batanes province o kaya naman ay close approach o lumapit lamang dito po sa island na ito. However, kahit anumang pong senaryo ang mangyayari doon, either of the scenario, ang mangyayari po niyan, mararamdaman pa rin ng Batanes province yung hazard yun, lalong lakas ng hangin na dulot nitong si Tropical Storm Salome. Kung makikita natin, malapit na po ito sa Batanes area. So by this time, we're hoping na nasa safe po na malapit na po ito sa landmass. Ang ating estimate ito, within the next 6 hours, posible po ay ang kanyang sentro ay bumaybay na po dito sa island ng Batanes. Maliban dyan, after po this scenario, magkukontinue ito mag-southward movement, southwestward movement. Ito pong trajectory na ito o projection. So ganyan ang kanyang track dahil meron po tayong high pressure area sa mainland China at medyo may kalakasan nito. So tendency niya, tinutulak niya pababa yung bagyo. So kaya ang kanyang track ay medyo pa-southwestward o patimog kanluran. So ibig sabihin, within the next 12 to 24 hours, ang kanyang sentro ay dadaan ho dito sa extreme northern Luzon at lalapit din dito sa area ho ng Ilocos Norte. So ibig sabihin sa mga areas po niyan, magtataas po tayo ng, nakataas na rin ho ang ating signal sa ngayon. So dahil dyan at in connection to this tropical storm, nakataas ngayon ng signal number 2. Signal number 2 na po dito sa Batanes province. At yung ating lead time nga ay kaunti na lang. Kumbaga meron na lang tayong almost 6 hours bago po talaga itong tuluyang lumapit sa Batanes area. So ibig sabihin, nakataas na po yung ating signal number 2 sa ngayon. Pwede ang 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. So meron po tayong moderate o minor to moderate threat to life and property. Bukod sa Batanes, signal number 1 din sa Babuyan Islands. Ito po yung areas na yon. May blue shade at yung northwestern portion ng Ilocos Norte. So sa ating mga kababayan doon, patuloy natin silang pinag-iingat. Hindi po pwede maging kampante. Kailangan po by this time ay nasa safe po silang lugar at mga household at establishments dahil nga po sa inaasahan nating magiging hazard na dala po nitong bagyo, which is yung strong winds at yung mga pag-ulan. Kaugnay dyan ay in-effect pa rin ng ating weather advisory. So tonight to tomorrow evening sa Batanes province o Batanes area ay may ina-expect tayong 100 to 200 millimeters of rainfall. So mataas po itong mga pag-ulan na ito, malakas ito at ina-expect natin ng numerous flooding, especially doon sa mga low-lying areas. Kung meron pong mga lugar dyan na medyo mababa yung ibig sabihin may chance po ng mga flooding activities or flooding events. Well, tomorrow evening to Friday evening, possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito pa rin ho sa Batanes province. So ingat ang ating abiso sa ating mga kababayan dyan at maging handa po sa mga banta ng pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa sa malalapit sa bundok o sa mountainous areas. Kaugnay dyan, ang gale warning natin nakatas pa rin dito sa Batanes at Babuyan Islands in connection pa rin ito sa presence nitong si Tropical Storm Salome.
At kasama na rin dyan, may factor din po yan, yung malakas na northeasterly wind flow, yung hangin na nanggagaling sa silangan. So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Again, pinag-iingat natin mga kababayan dahil lumakas pa nga itong bagyo. As of our analysis, kani-kanina lamang ay naging tropical storm po ito. At ang next bulletin po natin will be at